guys, so ngayon ay field trip namin at ngayon 4 na lugar ang aming pupuntahan. So ngayon ay nagbiyahe na kami papunta doon. Pero bago yon ay nag-stop muna kami dito at dito muna sinasabihan kami ng our tour guide na sino daw gusto mag-CR or bumili ng pagkain na may walang mga snacks ay mag-i-stop muna dito at dito na daw bumili. At pagkatapos nga nun ay ang papuntang Parañaque to Batangas ay inabot ng 1 hour and 51 minutes. So halos magto 2 hours bago namin ma-meet ang aming destination, which is the National Shrine of Saint Padre Pio. And after nun is dumiretso na kami dito muna sa CR para at least makapag-prepared muna. And after that, pumunta na kaming church mismo sa National Shrine of Saint Padre Pio. Dito nyo makikita na sobrang ganda ng mga lugar at talagang mapapahanga kayo na talagang ginawa ito simula noon. At until now, feel ko marami pa rin tao ang pupunta dito. Pero ngayon kasi talaga ay sobrang daming tao as makikita nyo, and pinuntahan namin iba't ibang mga lugar niya dito, which is the chapel and other mga places niya. And after that is pumunta na kami sa National Shrine of Saint Padre Pio store, which is ang mga presyo nila is worth the price naman kasi nga talagang handmade siya at talagang maganda ang gawa dito. Nabinabenta sa mga bracelet, necklace, and t-shirts. And after that, naglibot-libot muna kami since we only have 30 minutes. Pero within that, 25 minutes lang ang aming nilibot dyan kasi nga after yun, pupunta na agad kami sa bus at pagkatapos yun ay hinihintay na lang namin ng ibang naming mga kasamahan. Ayan na po, as you can see, ibang kasama ng aming naintay. At after nun, second destination na namin dito is the museum ni Miguel Malvar. Dito ay makita nyo papunta kami dun sa museum niya. At dito pinapakita ang kanyang mga unang revolusyon at kanyang mga stories. Mamaya natin papakita pagkapasok natin doon. At ayan na nga, pinakita na dyan ng malaking mapa at talagang pinapakita dito kung saan nanggaling si Miguel Malvar. At after nyan, nandito yung aming si ate na tour guide. At dito niya kinakwento ang talambuhay ni Miguel Malvar. Ayan, as you can see na talagang nandiyan ang painting niya. So, syempre bago kami pumasok yan is winarningan muna kami na bawal kami mag-use ng flash kasi nga baka daw reflect yun sa mga paintings or kung ano-ano man kasi nga bawal daw, and syempre sayang naman baka magbayad pa daw kami. At yung pinapakita dyan mga revolusyon ni Miguel Malvar at ayun si ate na nagkukwento dyan sa harap ng talambuhay ni Miguel Malvar. At pagkatapos nun ay dumiretso na kami sa labas para pumunta na sa aming third destination. At ayun na nga, ang sobrang lawak talaga ng labas niyan. Ayun na nga po, dito na kami sa aming third destination, which is ito naman ang museum ni Apolinario Mabini. So pinahintay muna kami dito sa labas kasi may mga nauna pa at para daw hindi crowded ay maghintay daw muna kami dito. After ilang minutes ay pinapasok na rin kami at ito ang unang naming pinasukan ay ang unang talambuhay ni or mga nangyari kay Apolinario Mabini. Makikita nyo dito ang kanyang mga dinanas nung bata pa siya at kunento dito sa mga nakasulat na yan ang mga nangyari sa kanya that time. At pinapakita rin dito ang kanyang mga sinulat, mga kanyang history, at marami pang iba. At dahil hindi na nga namin nabasa yung iba dito ng husto kasi nga pinapamadali na kami pumunta sa next na room.
Maraming rooms kami pinuntahan dito. Ngunit hindi ko na lang siya isa-isahin. Pero mamaya ipapakita ko na sa inyo kung ano ang pinakagusto ko tungkol kay Apolinario Mabini. Ngayon, mag-enjoy muna kayo sa view ng aking tinik para at least magustuhan nyo rin at makita nyo yung mga iba't ibang kanyang mga history. At nandito na tayo sa pinaka-paborito kong part, which is ang pamana ni Apolinario Mabini. So pagpasok natin dito ay unang makikita natin ay ang kabaong kung saan nilagay dito ang mga natitira pang buto ni Apolinario Mabini. At pinapakita rin dito sa loob ng room na to ang kanyang mga pictures, kanyang mga sinaunang pera, ang unang gawa ng Philippine flag. Ayas, makikita nyo dyan sa video. At ang kanyang mga pamana na upuan, mga kagamitan niya. Talagang magugulat ka na talagang dito nilagay nila sa loob ng museum na to ang mga pamana ni Apolinario Mabini. Dito nyo may kita na sobrang daming mga libro na talagang binabasa si Apolinario Mabini. At hindi lang yun, kundi mga alahas niya, mga letters niya. Pero more on talaga siya sa mga notebook. At hanggang yun na nga lang. Ngayon ay aalis na kami at pupunta kami sa final destination namin. Pero bago yun ay dito na kami nag-take ng lunch sa bus bago kami pumunta sa last destination. At ayun, ito na nga po kami sa J Castle. May kita nyo na talagang excited na kami lahat till nakikita pa lang namin ang mga castle ay talagang na-excite na kami. At ayan na po kami ng aming mga kaibigan na talaga excited na at hinihintay na namin ang signal ni Kuya bago kami pumasok doon. At ayun, kitang-kita nyo na sobrang haba ng pila. At ayun na nga, nakapasok na kami at dito na muna ako magsa-stop ng kakasalita dahil gusto ko muna enjoyin yung aming pagpapasok doon. Yan lang.
So, we're gonna head home na po. Bye guys! Thank you for the vlog! Ano guys, hindi lang kayo dito. Bye! Bye! Ano, nonchalant ka, tigilan mo ako.